Kumusta po kayo? Ako po, si Dr. Jose Reyes, at maraming taon na po ng aking karera ang inilaan ko sa pangangalaga ng ating mga nakatatanda. Mismo ko pong nasaksihan kung gaano kahalaga ang mabuting kalusugan upang tunay na masiyahan sa ating mga huling taon. At isa sa mga pinakakaraniwang alalahanin na aking naririnig ay tungkol sa pagtulog. Naitanong niyo na po ba sa inyong sarili kung bakit tila nagiging mailap ang tulog habang tayo ay nagkakaedad? Marahil napansin ninyo na mas maaga kayong inaantok sa gabi o nagigising kayo sa kalagitnaan ng gabi at nahihirapang makatulog muli. Kung kayo po ay higit sa 70, malamang naranasan nyo na ang mga pagbabagong ito at hindi po kayo nag-iisa. Ang totoo po, natural na nagbabago ang ating mga pattern sa pagtulog habang tayo'y tumatanda. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na ang simpleng pag-aayos lamang ng oras ng inyong pagtulog ay hindi lang makapagpapabuti ng inyong tulog, kundi makapagpapalakas din ng inyong kalusugan sa mga paraang kahanga-hanga. Bilang isang doktor, nakita ko po ang malaking pagbabagong dulot ng mahimbing na tulog kapag isinasaayon natin ang oras ng ating pagtulog sa natural na ritmo ng ating katawan. Sa artikulong ito, ibabahagi ko sa inyo kung bakit mas mahalaga ang oras ng inyong pagtulog kaysa sa inyong inaakala at kung paano makatutulong ang maliliit na pagbabago sa inyong rutina bago matulog para mapabuti ang kalusugan ng inyong puso, linaw ng pag-iisip at antas ng enerhiya. Kung kayo po ay higit sa 70 at nahihirapan sa pagtulog o kung naghahanap lang kayo ng mga paraan para mapaganda ang inyong pangkalahatang kalusugan, ang payong ito ay maaaring makapagpabago ng inyong buhay. 1. Bakit nagbabago ang pattern ng pagtulog? Paglampas ng 70, pag-unawa sa siyensya sa likod nito, nagising na po ba kayo sa kalagitnaan ng gabi na hindi na makatulog muli? O napansin ba ninyo na mas maaga na kayong inaantok kaysa dati? Ang mga pagbabagong ito sa pattern ng pagtulog ay maaaring nakakabagabag, ngunit ito po ay natural na bahagi ng pagtanda. Kung kayo ay higit sa 70 ang inyong katawan, ay dumadaan sa mga banayad na pagbabago na nakakaapekto sa inyong pagtulog. Ang pag-unawa sa mga pagbabagong ito ay makatutulong sa inyo na harapin ang bagong yugtong ito ng may higit na pasensya at kapayapaan ng isip. Habang tayo ay tumatanda, ang paraan ng ating katawan sa pagkontrol ng tulog ay malaki ang ipinagbabago. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pagbabagong ito ay ang pagbaba ng produksyon ng melatonin. Ang melatonin ay isang hormone na may mahalagang papel sa pagtulong sa ating makatulog sa pamamagitan ng pagsesenyas sa ating utak na oras na para magpahinga. Noong tayo ay mas bata pa, mas marami ang melatonin na ginagawa ng ating katawan, lalo na sa gabi, na tumutulong sa ating antukin kapag lumulubog na ang araw. Gayunpaman, habang umaabot tayo sa edad 60 at 70, unti-unting bumababa ang produksyon ng melatonin. Para sa maraming nakatatanda, maaaring mas maagang tumaas ang antas ng melatonin sa araw. Ibig sabihin, maaaring mas maagang magsenyas ang inyong katawan para sa pagtulog kahit na hindi pa kayo handang matulog. Ang pagbabagong ito sa produksyon ng melatonin ay isang bahagi lamang ng kabuuan. Mahalaga rin pong
isaalang-alang kung paano naaapektuhan ng pagtanda ang ating circadian rhythm, ang ating panloob na orasan na kumukontrol sa ating siklo ng pagtulog at paggising. Habang tayo ay nagkakaedad, ang mga ritmong ito ay nagiging mas pira-piraso. Maaaring mas madalas kayong magising sa gabi o maramdaman ninyong hindi naging mahimbing ang inyong tulog kahit na 8 oras kayong natulog. Hindi ito nangangahulugan na nagkakaroon ng depekto ang inyong katawan o nawala na ang inyong kakayahang matulog. Sa halip, ang inyong panloob na orasan ay nag-a-adjust sa bagong ritmo na kadalasan ay hindi na naaayon sa mga pattern ng pagtulog na nakasanayan ninyo noong kayo ay mas bata pa. Ang pagbabagong ito ay maaaring lalong nakakadismaya dahil bilang mga nakatatanda, madalas nating hinahangad ang mga benepisyong nakapagpapanumbalik lakas ng tulog. Ang malalim na tulog, deep sleep, na siyang pinakanakapagpapagaling na yugto ng pahinga, ay maaaring mabawasan ng malaki pagkatapos ng edad na 70. Ibig sabihin nito, kahit na natulog kayo sa tila buong gabi, maaaring hindi ninyo maramdaman ang parehong antas ng kapahingahan tulad ng dati. Maraming nakatatanda ang nagsasabing sila ay groggy o pagod sa umaga kahit pagkatapos ng isang gabing tulog. Ngunit muli, hindi ito senyales na may mali. Ito ay bahagi lamang ng natural na proseso ng pagtanda. Ang mas mahirap pa ay ang emosyonal na epekto ng mga pagbabagong ito sa pagtulog. Ang kakulangan sa malalim na tulog ay maaaring humantong sa pakiramdam ng pagkadismaya at pagkalito, lalo na kapag nagigising kayo sa kalagitnaan ng gabi at hindi na makabalik sa pagtulog. Maaaring maramdaman ninyong hindi na kayo konektado sa mga rutinang dati ninyong inaasahan o magsimula pa kayong magtanong kung kaya pa ba ng inyong katawan na magpahinga. Gayunpaman, ang pag-unawa na ang mga pagbabagong ito ay bahagi ng natural na ebolusyon ng katawan ay makatutulong na maibsan ang ilan sa pagkadismayang iyon. Pinapayagan kayo nitong harapin ang sitwasyon ng may habag, kinikilala na ang inyong katawan ay umaangkop lamang sa isang bagong normal. Sa huli, ang susi sa pamamahala ng mga pagbabagong ito ay nasa pag-aangkop ng inyong mga gawi sa pagtulog upang matugunan ang mga bagong pangangailangan ng inyong katawan. Hindi ninyo kailangang labanan ang mga pagbabagong ito. Sa halip, sa pamamagitan ng maliliit na pagsasaayos tulad ng paglilipat ng inyong oras ng pagtulog o paglikha ng mas nakaka-relax na rutina sa gabi, maaari ninyong suportahan ang natural na ritmo ng inyong katawan at mapabuti ang kalidad ng inyong pagtulog. Yakapin ang proseso, unawain na ang mga pagbabago sa inyong katawan ay bahagi ng paglalakbay at sa kaunting pasensya, maaari pa rin ninyong matamasa ang mga benepisyong nakapagpapanumbalik lakas ng isang magandang pagtulog sa gabi. 2. Ang ginintuang oras para sa pagtulog. Ang pinakamainam na oras para matulog. Naitanong nyo na po ba kung bakit kayo nagigising sa kalagitnaan ng gabi o kung bakit nararamdaman ninyo ang pagkabalisa kahit na pagkatapos ng isang buong gabing tulog? Kung kayo ay higit sa 70, maaaring mas madalas ninyong nararanasan ang mga pagbabagong ito. Bagamat mahalaga ang tulog para sa pagpapanatili ng mabuting kalusugan sa anumang edad,
ang tiyempo ng ating pagtulog ay nagiging mas mahalaga habang tayo ay tumatanda. Sa katunayan, mayroong ginintuang oras para sa pagtulog, isang oras na karaniwang nasa pagitan kantan isana na at tensal ananantanagani na mas naaayon sa natural na ritmo ng katawan. Ang tiyempong ito ay may kapangyarihang baguhin ang kalidad ng inyong tulog at ang inyong pangkalahatang kalusugan. Habang tayo ay nagkakaedad, ang produksyon ng ating katawan ng melatonin, ang hormone na kumokontrol sa ating siklo ng pagtulog-gising, ay bumababa at ang oras ng paglabas nito ay maaaring magbago. Ang pagbabagong ito ay maaaring humantong sa mga pattern ng pagtulog na hindi na sumusunod sa inaasahang ritmo noong ating kabataan. Para sa mga nakatatanda, maaaring mas maagang tumaas ang melatonin sa gabi na nagsesenyas na oras na para magpahinga. Gayunpaman, maraming nakatatanda ang maaaring manatiling gising hanggang gabi kahit na ang kanilang katawan ay humihingi na ng pahinga. Ang hindi pagkakatugmang ito sa pagitan ng ating natural na ritmo sa pagtulog at ng ating oras ng pagtulog ay maaaring humantong sa naantalang tulog, hindi magandang kalidad ng pahinga at pagkapagod sa susunod na araw. Sa pamamagitan ng pag-aayos ng inyong oras ng pagtulog upang mapabilang sa pagitan ng hanggang 10 nititiyan nina mas makakasabay kayo sa panloob na orasan ng inyong katawan at mapapabuti ang inyong pangkalahatang kalidad ng tulog. Ang kagandahan ng ginintuang oras na ito ay sinasamantala nito ang panahon kung kailan natural na handa ang inyong katawan para magpahinga. Ito ang sandali kung kailan karaniwang nasa pinakamataas na antas ang melatonin para sa maraming nakatatanda na tumutulong sa inyong katawan na maghanda para sa malalim at nakapagpapanumbalik lakas na tulog. Ipinapahiwatig ng pananaliksik na ang mga nakatatandang natutulog sa loob ng pinakamainam na oras na ito ay nakakaranas ng mas kaunting paggising sa gabi, mas kaunting pagkabalisa at mas mahusay na kalidad ng tulog sa pangkalahatan. Hindi lamang ito tungkol sa pagkakaroon ng mas maraming oras ng tulog. Ito ay tungkol sa pagsasaayon ng inyong tulog sa biolohikal na ritmo ng inyong katawan. Kapag natutulog kayo ng mas huli kaysa sa oras na ito, maaaring hindi gaanong handa ang inyong katawan para sa malalim na tulog na mag-iiwan sa inyo ng pirapirasong pahinga at hirap na makatulog muli pagkatapos magising. Ngunit sa pamamagitan ng paggalang sa natural na ritmong ito, mapapalaki ninyo ang mga benepisyong nakapagpapanumbalik lakas ng tulog na pinapayagan ang inyong katawan na maghilom, bumata at maghanda para sa mga hamon ng susunod na araw. Ito ay tulad ng pagbibigay pahintulot sa inyong sarili na magpahinga sa paraang tunay na kailangan ng inyong katawan. Ang pag-aayos ng inyong oras ng pagtulog ay maaaring parang maliit na pagbabago, ngunit maaari itong magkaroon ng malakas na epekto sa paglipas ng panahon. Habang umaangkop ang inyong katawan sa bagong rutinang ito, malamang na mas gising kayong mas sariwa, mas sigla, at handa nang harapin ang araw. Sa pamamagitan ng paggalang sa ginintuang oras para sa pagtulog,
hindi lamang ninyo pinapabuti ang inyong tulog. Inaalagaan din ninyo ang inyong kalusugan, ang inyong kagalingan, at ang inyong sigla para sa darating na mga taon. 3. Ang mga benepisyo sa kalusugan, higit pa sa isang magandang tulog sa gabi. Kapag pinag-uusapan natin ang tulog, madaling mag-focus lamang sa agarang benepisyo pahinga. Ang isang magandang tulog sa gabi ay nag-iiwan sa ating pakiramdam na sariwa na palitan ang lakas at handa nang harapin ang susunod na araw. Ngunit para sa mga higit sa 70, ang mga benepisyo ng tulog ay higit pa sa paggising na may magandang pakiramdam. Ang kalidad ng inyong tulog ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa bawat aspeto ng inyong kalusugan mula sa inyong memorya at linaw ng pag-iisip hanggang sa inyong sistema ng puso at mga ugat, cardiovascular system, at emosyonal na kagalingan. Kapag natutulog kayo nang maayos, namumuhunan kayo hindi lamang para sa enerhiya bukas. Itinatayo ninyo ang pundasyon para sa isang mas malusog at mas masiglang hinaharap. Isa sa mga pinakakahangahangang benepisyo ng dekalidad na tulog, lalo na habang tayo ay tumatanda, ay ang kakayahan nitong mapahusay ang memorya at paggana ng pag-iisip, cognitive function. Habang tayo ay tumatanda, ang utak ay dumadaan sa mga pagbabago at ang paghina ng pag-iisip ay maaaring maging isang alalahanin. Ngunit ang mabuting tulog ay isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapan natin para protektahan ang ating isipan. Sa panahon ng malalim at nakapagpapanumbalik lakas na tulog, pinagsasama-sama ng utak ang mga alaala, pinoproseso ang mga emosyon at pinapalakas ang mga koneksyon ng ugat, neural connections. Ipinakita ng pananaliksik na ang mga nakatatandang palaging nagkakaroon ng malalim at mahimbing na tulog ay mas mababa ang panganib sa pagkawala ng memorya at paghina ng pag-iisip. Para bang binibigyan ng tulog ang inyong utak ng pagkakataong mag-reset, inihahanda ito para sa mga hamon ng susunod na araw. Bukod sa pagprotekta sa inyong isipan, mahalaga rin ang papel ng tulog sa pagpapanatili ng malusog na puso. Habang tayo ay nagkakaedad, tumataas ang panganib ng sakit sa puso, kaya't mas mahalaga kailanman na alagaan ang ating kalusugan ng puso at mga ugat. Ang tulog ay isang mahalagang bahagi ng pangangalagang iyon. Sa panahon ng malalim na tulog, ang katawan ay pumapasok sa repair mode. Binabawasan ang pamamaga at pinapababa ang antas ng stress na parehong kritikal na salik sa kalusugan ng puso. Ang isang palagiang schedule ng pagtulog, lalo na iyong naaayon sa natural na ritmo ng inyong katawan, ay makatutulong na mapababa ang presyon ng dugo, mabawasan ang panganib ng hindi regular na tibok ng puso, arrhythmias, at kahit na mapababa ang posibilidad ng atake sa puso at stroke. Ang mga taong palaging nakakakuha ng magandang tulog sa gabi ay karaniwang may mas malakas at mas matatag na puso. Ito ay isang paraan ng pangangalaga sa sarili na hindi nangangailangan ng gamot o komplikadong interbensyon. Ang simpleng pagkilos lamang ng paggalang sa pangangailangan ng inyong katawan para sa pahinga. Ngunit ang mga benepisyo sa kalusugan ng tulog ay hindi nagtatapos sa pisikal na antas. Ang tulog ay malalim na konektado
sa ating emosyonal at mental na kagalingan. Gaano kadalas nating naririnig ang isang taong nagsasabing, "Pagod na pagod ako, hindi ako ito." Hindi ito nagkataon lamang. Ang kakulangan sa tulog ay maaaring mag-iwan sa ating pakiramdam na iritable, balisa at hindi konektado sa mga nakapaligid sa atin. Sa kabaligtaran, ang mabuting tulog ay nagtataguyod ng emosyonal na katatagan na ginagawang mas madali ang pagharap sa mga tagumpay at kabiguan ng pang-araw-araw na buhay. Para sa mga nakatatanda na kung minsan ay maaaring nahihirapan sa kalungkutan o pagkabalisa ang tulog, ay nag-aalok ng lubhang kailangang pahinga. Ibinabalik nito hindi lamang ang inyong enerhiya, kundi pati na rin ang inyong katatagan. Tinutulungan kayong harapin ang bawat araw ng may mas malinaw na isip at mas positibong pananaw. Dagdag pa rito, pinapalakas ng tulog ang inyong immune system, nagbibigay ng natural na depensa laban sa sakit. Habang tayo ay nagkakaedad, maaaring bumaba ang kahusayan ng ating immune system at ang magandang tulog sa gabi ay nagiging isa sa pinakasimple at pinakamabisang paraan upang mapalakas ang kakayahan ng ating katawan na labanan ang mga impeksyon at gumaling mula sa mga sakit. Kapag tayo ay natutulog, gumagawa ang katawan ng mga cytokine, mga protina, na tumutulong labanan ang pamamaga at impeksyon. Tinitiyak ng palagian at dekalidad na tulog na ang mga prosesong ito ay lubos na nasusuportahan, pinapanatiling malakas ang inyong katawan at mas handang labanan ang mga hamon sa kalusugan. Sa esensya, ang tulog ay higit pa sa isang luho. Ito ay isang pundasyon ng mabuting kalusugan, lalo na habang tayo ay nagkakaedad. Sa pamamagitan ng pagsasaayon ng inyong tulog sa natural na ritmo ng inyong katawan, hindi lamang ninyo pinapahusay ang kalidad ng inyong pahinga, kundi pinoprotektahan din ang inyong puso, isip at emosyon. Ito ay isang holistikong paraan sa kagalingan, isa na nag-aalok ng pangmatagalang benepisyo at isang mas mayaman at mas kasiyasyang buhay. Kapag inuuna ninyo ang tulog, hindi lamang ninyo pinapabuti ang enerhiya para bukas. Namumuhunan kayo sa inyong pangmatagalang kalusugan, sigla at kaligayahan. 4. Mga praktikal na payo sa pag-aayos ng inyong oras ng pagtulog. Ang pag-aayos ng inyong oras ng pagtulog, lalo na pagkatapos ng maraming taon ng pagsunod sa isang partikular na rutina, ay maaaring mukhang mahirap. Ngunit ang mga pagbabagong ito, kapag ginawa ng may intensyon at pasensya, ay maaaring lubos na mapabuti ang inyong tulog at pangkalahatang kalusugan. Mahalagang tandaan na hindi ninyo kailangang baguhin ng biglaan ang inyong schedule ng pagtulog. Ang maliliit at tuloy-tuloy na hakbang ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Magsimula sa banayad na pagbabago, subukang ilipat ang inyong oras ng pagtulog ng 15 na minuto mas maaga bawat gabi. Ang unti-unting pagbabagong ito ay tumutulong sa inyong katawan na natural na mag-adjust ng hindi nararamdamang minamadali. Sa pamamagitan ng pagpayag sa inyong katawan na dahan-dahang masanay sa bagong ritmo, maiiwasan ninyo ang biglaang pagkagambala sa inyong siklo ng pagtulog. Sa paglipas ng panahon, ang maliit na pagsasaayos na ito ay maiipon na magdadala sa inyong oras ng pagtulog sa mas mahusay na pagkakaayon
sa natural na pattern ng pagtulog ng inyong katawan. Lumikha ng nakakakalmang rutina bago matulog. Hindi lamang ito tungkol sa kung kailan kayo matutulog, kundi kung paano kayo naghahanda para rito. Maglaan ng oras para mag-relax sa paraang nakapag-aalaga sa inyo. Maaaring kabilang dito ang pagbabasa ng libro, isang pisikal na libro, hindi sa maliwanag na screen, pagsasanay ng malalim na paghinga, pagligo ng maligamgam na tubig, o pag-inom ng mainit na inuming walang caffeine tulad ng herbal tea. Iwasan ang mga distraksyon tulad ng panonood ng telebisyon sa kama, pag-scroll sa inyong telepono, o pakikipag-usap sa mga nakaka-excite na paksa bago matulog, dahil ang mga ito ay maaaring makagambala sa natural na kakayahan ng inyong katawan na magpahinga. Ang isang mapayapang rutina ay tumutulong na magsenyas sa inyong isip at katawan na oras na para magpahinga. Maging maingat sa inyong kinakain sa gabi. Ang pagkain ng malaki at mabigat na pagkain ng masyadong gabi ay maaaring makagambala sa inyong kakayahang mag-relax at matulog ng komportable. Layuning tapusin ang inyong hapunan nang hindi bababa sa 2 hanggang 3 oras bago matulog. Kung kailangan ninyo ng merienda sa gabi, piliin ang mas magaan at nakakatulong sa pagtulog na pagkain tulad ng ilang pirasong almendras, isang maliit na saging, o isang maliit na mangkok ng oatmeal na naglalaman ng mga sustansyang makatutulong sa pagpapakalma ng katawan at paghahanda nito para sa pahinga. Iwasan ang caffeine at alak malapit sa oras ng pagtulog dahil kilala ang mga ito bilang mga panggambala sa tulog. Ang pag-aayos ng inyong oras ng pagtulog ay hindi kailangang maging mahirap. Sa pamamagitan ng pagiging palagian at pagkakaroon ng habag sa sarili, ang maliliit na pagbabagong ito ay maaaring humantong sa mas mahusay na pagtulog at mas malaking pakiramdam ng kagalingan habang kayo ay dumadaan sa mga huling taon ng buhay. Ang kapangyarihan ng pagtulog, isang regalo para sa inyong kinabukasan. Habang tayo ay tumatanda, ang tulog ay nagiging tulay tungo sa mas mabuting kalusugan, hindi lamang isang panggabing pangangailangan. Ang mga pagbabago sa ating pattern ng pagtulog habang tayo ay nagkakaedad ay natural na bahagi ng ating paglalakbay, nag-aalok sa atin ng pagkakataong muling umayon sa mas malalim na pangangailangan ng ating katawan. Sa pamamagitan ng pag-aayos ng ating oras ng pagtulog at pagyakap sa isang mapayapa at palagiang rutina, inaanyayahan natin ang mas mahusay na pahinga na siya namang nag-aalaga sa ating pisikal na kalusugan, nagpapatalas ng ating isipan, at nagpapalakas ng ating emosyonal na katatagan. Bagamat maaaring mangailangan ito ng pasensya at pangangalaga, ang proseso ng pag-aangkop ng ating mga gawi sa pagtulog ay nagdudulot ng malalim na gantimpala. Bawat maliit na pagbabagong inyong ginagawa ay isang hakbang tungo sa isang mas masigla at masiglang bersyon ng inyong sarili. Hindi lamang ninyo inaayos kung kailan kayo natutulog. Pinararangalan ninyo ang inyong katawan, tinitiyak na maaari itong patuloy na umunlad ng maayos sa hinaharap. Mula sa aking maraming taon bilang doktor, kung may isang piraso ng karunungan akong maibabahagi, ito ay ang pagsasagawa ng mga proaktibong hakbang
para sa inyong kalusugan, gaano man kaliit ang mga ito, ay maaaring magkaroon ng tunay na makabuluhang epekto sa kalidad ng inyong buhay. Ang pagbibigay prioridad sa inyong pagtulog ay isa sa pinakamakapangyarihan ngunit simpleng regalo na maibibigay ninyo sa inyong sarili. Ito ay isang pamumuhunan sa inyong sigla, sa inyong linaw ng isip, at sa inyong kagalakan para sa lahat ng darating na taon. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Maglaan po kayo ng ilang sandali para magnilay. Ano po ang isang bagay na natutunan ninyo mula sa talakayang ito na balak ninyong isabuhay? Pakibahagi po ang inyong mga iniisip sa mga komento sa ibaba. Ang inyong mga karanasan at pananaw ay maaaring makatulong ng malaki sa iba pa sa paglalakbay na ito. Kung nahanap ninyong mahalaga ang impormasyong ito, mangyaring isaalang-alang ang pagbabahagi nito sa inyong mga kamag-anak at kaibigan na maaaring makinabang din. At huwag po kalimutang mag-subscribe para sa higit pang nilalaman na naglalayong tulungan kayong mamuhay ng pinakamalusog at pinakakasiya-siya. Maraming salamat po sa inyong oras at naway yakapin natin ang nakapagpapanumbalik lakas na kapangyarihan ng pagtulog